Santolan papunta sa imbakan ng tubig sa San Juan del Monte. Tinawag ang imbakan na ito bilang El Deposito. Si Palacios mismo ang pumili ng buo kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan ding sapat ang taas ng lugar upang mapadaling ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Bilang sistemang patubigan ng Maynila noon, mahalaga ang papel na ginampanan ng patubigang Carriedo at El Deposito sa kasaysayan ng bansa. Sa panahon ng himagsikan, sinikap ng mga revolusyonaryo na makontrol ito na kanilang naisakatuparan noong 1898. Sa kalaunan ay ginamit ang El Deposito ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino mismo bilang kampong militar, ospital para sa mga may tuberculosis at imbakan ng armas. Ngayon, ang pook ng El Deposito ay isa ng dambanang pang-alaala sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay upang makamit ang kalayaan noong himagsikan ng 1896. Ang imbakan naman sa ilalim ng lupa ay nilinis ng Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas at binuksan sa publiko upang ipaalala ang halaga ng tubig at ang mahalaga nitong papel sa kasaysayan ng ating bansa. Kita po tayo sa second floor. Sa second floor daw. Nagsimula ang seryosong paglaban ng pondo para sa pagtatayo ng isang sistema ng patubigan sa Maynila sa inisyatiba ni Francisco Carriedo Peredo, November 7, 1690 hanggang September 7, 1743. Dumating siya sa Maynila noong 1722 bilang tagapangasiwa ng kargamento sa galyon Sacra Familia. Nanatili at nag-asawa siya sa syudad. Nagpalaki ng yaman sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Kalakang Galyon. Sa kalaunan, naglingkod siya bilang rehidor, katumbas ng konsehal at alkalde ordinaryo, katumbas ng lokal na hukom sa pamamagitan ng lungsod ng Maynila. Noong 1733, nagbigay si Carriedo
sa Ayuntamiento de Manila na halagang 10,000 piso bilang donasyon para sa konstruksyon ng linya ng tubig mula sa San Pedro de Makati patungo sa siyudad. Hindi naaprubahan ng Ayuntamiento ang mungkahing ito nung sumunod na taon. Pinagkatiwala ni Carriedo sa Ayuntamiento de Manila ang pagpapalaki ng interes ng pondong tinawag na Caja de Carriedo sa kondisyong gagamitin lamang ang salapi at interes nito sa pagtatayo ng sistema ng patubig sa Maynila, paglalagay ng mga pampublikong fountain sa intramuros at sa mga arabal at pagtutustos ng tubig sa mga kumbento ng San Francisco at San Juan de Dios at monasteryo ng Santa Clara. Gunitang baryang pinamahagi ng pasinayaan ng Patubigan Carriedo sa Sampaloc, Maynila noong 23 hanggang 24 Hulyo 1882. Ito yung perang pinangbayad. Loob ng El Deposito habang isinasagawa ang paglilinis. Pebrero 2018, interior of El Deposito during the cleaning. February 7, 2018, ipinalinis ng National Historical Commission of the Philippines sa loob ng El Deposito upang mapasok itong muli ng mga bisita. Itinatag din ang Museo El Deposito. Nagsagawa ang UP Archaeological Studies Program ng archaeological na investigasyon at pagsusuri ng El Deposito. Bukana ng tunnel papasok sa El Deposito bago linisin 2015. Entrance of the tunnel to El Deposito before cleaning 2015. Nilinis ang pamahalang lokal ng San Juan ng El Deposito upang gawing firing range, ngunit hindi nagtagal. Nilinis din ang ibabaw nito upang gawing liwasan. Tarhetang postal ng monumentong diwa ng pinaglabanan. Hukom Guillermo B. Guevara. Nagmungkahi mabuo ang komisyon at naging pangalawang tagapangulo nito, Cuadro de Fernando Amorsolo, 1950. Ito yung mapa ng El Deposito. Mapa ng mga gawang patubig na pinapangasiwaan ng Nawasa bandang mga 1980. Mga sundalong Hapon habang nagdiriwang matapos makubkob ang Bataan 1942. Japanese soldiers celebrating after capturing Bataan 1942.
ginamit ng mga Hapon ang El Deposito bilang imbakan ng bala. Bukana ng tunnel na itinayo noong panahon ng Commonwealth nilitratuhan bandang mga 1970. Ang gusali ng El Deposito noong ito ay pagamutan para sa mga pasyenteng may tuberculosis. Ilog at dam ng Wawa, nilitratuhan noong 1932. Wawa Dam to. Umagawayway ang bandila ng Estados Unidos sa El Deposito. General E.F.A. Test Souvenirs Historical Illustrated of the Campaign of the Thunder, Thurstone Rifles Company, L. 1st Nebraska Regiment, 1899. Nagsimula ang digmaan Pilipino-Amerikano sa Santa Mesa, February 4, sa panulukan ng Kalye Sosiego at Silencio, malapit sa tulay at aqueduct ng San Juan. Diyan nagsimula yung Philippine-American War. Pumping station ng Santolan bandang 1899. Nilusob na ng mga revolusyonaryo ang Santolan kung saan nakalagak ang mga makinang nagbobomba ng tubig mula sa ilog ng Marikina patungo sa El Deposito. Mapa ng San Juan del Monte noong 1898, iginuhit noong 1972. Labas ng gusali ng Museo El Deposito habang tinatayo February 7, 2018. Pagpasok sa ilalim ng El Deposito May 24, 2016. Mga bahay sa gilid ng park sa pinaglabanan San Juan bandang mga 1990. Kokonti pa talagang noong 1990s sa San Juan sa labas. Pinasenayaan ang monumento at tinawag na diwa ng pinaglabanan na gawa ng iskultor na si Eduardo Castillo, February 4. August 15, alinsulod sa okupasan tagapagpagana bilang 263. Binuo ang pinaglabanan Commemorative Commission upang pangunahan at pagtatayo ng bantayo para sa mga Pilipinong lumaban sa labanan ng San Juan del Monte noong 1896. Sa kalaunan, pinili ng mga komisyon ang pook ng El Deposito upang pagtayuan ng nasabing bantayo. Alinsulod sa batas, Hunyo 18, alinsulod sa batas Republika bilang 1383, binuo ang National Water Works and Sewerage Authority NAWASA upang pamunuan ang lahat ng gawaing patubig sa Pilipinas. Inilagay ang El Deposito sa pangangalaga nito. Sa panahon nito, ang El Deposito ay naging pampublikong espasyo, panandali ang pagsakan ng basura ng San Juan at tirahan ng mga informal settler. Kinubkob ng mga Amerikano ang El Deposito, ngunit nasira ang mga istruktura nasa ibabaw ng lupa habang isinasagawa ito. Naging kampo ng bagong tatag na Philippine Army Air Corps ang El Deposito habang itinatayo ang Zablan Field ng Camp Murphy. Sa kalaunan ay ginawa itong imbakan ng mga armas ng US Army Forces in the Far East, USAPE. Inalis ang tubig sa loob ng imbakan at tinigyan ng lagusan patungo sa kalsadang kapantay ng lapag ng imbakan. Mga pasyente ng tuberculosis, matapos isang pagtatanghal ng dula.
1908, November, pinasinayaan ng isang bagong sistema ng patubig ng supply ay magmula sa dam ng Wawa sa Montalban, Rodriguez, ngayon Rizal. Naging alternatibong sistemang patubigan, Carriedo. Pinili ang El Deposito bilang himpilan ng ikatlong brigada sa pamamahala ni Brigadier General Robert H. Hall. Bangkay ng mga Pilipinong napatay sa isang enkwentro malapit sa patubigan, Carriedo. Bodies of Filipino killed in encounter near the Carriedo Waterworks. Nakontrol ng mga Amerikano ang polvorin at El Deposito sa pangunguna ni Colonel John Stassenberg. Sunod nilang sinalakay ang mga Pilipino nasa mga makinang pambomba ng Santolan upang maibalik ang supply ng tubig sa Maynila. Nanatiling hukbong Amerikano sa lupaing ito. Sa lupaing may 5 kilometro palibot ng El Deposito at Santolan hanggang 1901. Sa pangunguna ni Colonel Antonio Montenegro, nagtagumpay ang mga Pilipino makontrol ang imbakan ng tubig sa El Deposito. Si Colonel Montenegro pala to. Naganap ang labanan ng San Juan del Monte. Pumimpil ang pwersang artilleriya ni Kapitang Rambod sa El Deposito upang protektahan ito mula sa mga katipunero. Naging masalimuot ang El Deposito matapos itong pasinayaan noong 1882. Sinikap ng mga Pilipino na makontrol ito mula nang magsimulang himagsikan ng 1896. Sa kaloonan, inagaw at ginamit din ito ng mga Amerikano at mga Hapon. Matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig, unti-unti itong napabayaan dahil mayroon ng iba pang mga sistemang patubigan para sa lumalaking Kamaynilaan. Mula noong dekada 50, kinilalang kahalagahan pagkasaysayan ng El Deposito. Nagsisilbi ito ngayong liwasan at sentro ng pamahalaan lungsod ng San Juan. 2 museo na rin ang nakatayo. Kalapit ito ang Museo ng Katipunan at Museo El Deposito. Labanan sa San Juan del Monte. The great engineering feat that was done in order to provide clean and accessible water to everyone. Welcome to El Deposito Underground Reservoir. El Deposito has... Kuya, papuntang El Deposito po. Bababa po kayo, sir. Bababa pa? Dito po sa Muslim po, bababa po kayo. Yung entry niyo po, dito po kayo dalawa. Ito po, yung gitna. Lalabas po ako dyan? Opo, lalabas po kayo dito sa Muslim. Sa museum? Meron po yung security guard. Apa. Sige pa. Punta na tayo din sa may El Deposito mismo. Punta na tayo mismo dun sa El Deposito. Mismo sa may tunnel.
Dito yata. Kuya, papunta sa baba. Doon din sila pinanganak eh. Mga Kastila, ayun na. Tapos sundan ng hapon. Eh, di ba Okay na kuya. Baba lang tayo dito. Kapsat mga bunsoy. Binigyan ako ng hard hat. Kailangan daw mag hard hat eh. Bababa lang tayo dito sa may dito mismo sa may El Deposito. Yan, ito mismo yung El Deposito na sinasabi nila. Anuhan ng tubig, timbakan ng tubig. Yan. El Deposito. Dito lang pala nun. Ganito pala dati, no? Timbakan ng tubig. Yun, kapsat mga bunsoy, out na natin. Lipat na tayo dun sa lipat naman tayo dun sa museo ng Katipunan. Out na muna natin ha. Basta ito yung El Deposito, upload pages na. Bye bye, salamat.